Isang waitress si Malia sa isang coffee shop. Mula siya sa pamilya na sapat lang. Bunso siya sa kanilang tatlong magkakapatid, pero hindi sila yung tipikal na magkakapatid. Kanya-kanya sila kumamuhay, kaya nga hindi din nakaligtas si Malia sa obligasyon kahit na bunso siya. Siya kasi ang inaasahan ng kanyang mga magulang. Hanggang isang araw, alas 4 ng gabi, nakatanggap si Malia ng tawag mula sa kaibigan niyang si Ana. Nais siya nitong kausapin kaya't kinailangan niyang mag-undertime sa trabaho. Ano ba yun? Ani Malia nang magkita sila sa isang fast food chain. Kapansin-pansin ang pag-iiba ng itsura nito kaysa noon. Medyo bumilog ang muka at umitim ang kulay. Hinawakan ni Ana ang kamay niya. Malia, tulungan mo ko. Parang maiiyak na saad ni Ana. Buntis ako. Anito na ikinalaki ng mata ni Malia. Kung sa bagay, hindi na dapat magtaka si Malia dahil noon pa man tambay na sa bar si Ana. Tulad niya, hindi din ito nakatapos ng pag-aaral pero magkaiba naman sila ng dahilan. Si Malia hindi nakatapos dahil sa responsibilidad na nakapakaw sa kanyang balikat, habang si Ana naman ay dahil sa pagiging bulakbol nito sa eskwela. 5 buwan na akong buntis. Anong plano mo? Ani Malia, masama kung ipalalaglag mo yan. Bakit hindi mo panindigan? Anong ipang bubuhay ko dito? Parang maiiyak na sabi ni Ana. Bakit hindi sabihin sa nakabuntis sa'yo para panindigan ka niya? Ani Malia, pero umiling si Ana. Hindi ko alam kung sinong nakabuntis sa akin. Wika ni Ana. Ano? Napasigaw si Malia. Napangiwi siya at napatahimik. Anong balak mo? Tulungan mo ko. Ipapanganak ko ang batang ito. Ani Ana, mukhang wala na nga siyang magagawa kundi tulungan ng kaibigan. Mas strict kasi ang mga magulang ni Ana, kaya tiyak na hindi nito matatanggap kaagad ang pagbubuntis ng kanyang kaibigan. At ang worst, baka ang mga ito pa ang magsuhestyon na ipalaglag ni Ana ang bata. Ganun na nga ang nangyari kay Malia. Masyadong malambot ang puso niya para tanggihan ng kaibigan. Nauubos na nga ang rason niya sa parents niya dahil kulang na kulang ang sahod niya sa pag-waitress. Lingid sa kaalaman ng mga ito na nag-iipon siya para sa panganganak ni Ana na babayadan naman daw oras na makapanganak. Maging sa panganganak nga ni Ana, hindi niya iniwan ang kaibigan. Puyat pa siya noon dahil nga sa night shift sa coffee shop, pero pinilit niya pa ding puntahan ng kaibigan. Katakatabi na ni Ana sa kanyang kama sa hospital ang gwapong sanggol ng datna ni Malia. Napangiti si Malia nang masilayan ng bata, parang pinisil ang kanyang puso. Hindi pa maaaring magkarga si Ana, kaya siya na muna ang gumawa nun. Hindi niya alintana ang puyat at pagod nang makarga ang sanggol. Tumigil ang pag-iyak nito habang nakatitig kay Malia. Napakagwapo mo, Ani Malia. Ano ang ipapangalan mo sa kanya? Usisa niya sa kaibigan. Dahil katuwang kita sa kanya, kung pwede, Marcos ang ipapangalan ko sa kanya. Ani Ana na ikinatuwa ng husto ni Malia. Sige, gusto ko yun. Ani Malia. Alas 2 na ng madaling araw nang makatulog si Malia, pero nagising siya sa muling pag-iyak ni Marcos. Umaga na't wala na si Ana sa hospital bed. Isang note na lamang ang inabutan niya katabi ni Marcos. Nakasaad doon ang labis na pagpapasalamat ni Ana sa kaibigan, ngunit hindi pa daw nito handang harapin ang pagiging ina, kaya't pinauubayan na niya kay Malia ang obligasyon kay Marcos. Napaiyak si Malia. Hindi niya na din alam kung handa na din ba siya sa obligasyon na ipinasa sa kanya ni Ana. Tinignan ni Malia si Marcos. Tumigil ito sa pag-iyak at nakatitig lang kay Malia. Napangiti ng mapait si Malia. Kawawa mo naman. Sana nga ako na lang ang naging mami mo. Ani Malia. Hindi pa bayad ang bills nila sa hospital at balak sanang takasan iyon ni Malia dahil na ipangbili ni Ana ng gamot ang perang dala niya kagabi. Kinarga niya si Marcos at nagmamadaling lumabas. Malapit na siya sa mga nurses kung saan nagbabayad ng mga bills nang makasalubong niya ang 3 lalaki. Nakaitim ang mga ito ng suit, ngunit agaw pansin ng lalaki na nasa gitna. Palinga-linga ito't wari may hinahanap. Napahinto si Malia nang bigla siyang harangin ng nurse. Excuse me po ma'am,
Hinahanap nito ang exit clearance ng doktor. Hindi makapagsalita si Malia dahil wala naman siya noon. Anong room po ba kayo? Saad ng nurse kaya't walang ibang option si Malia kundi sabihin ang totoo. Iniwan na lamang po ako basta ng ina ng batang to. Wala po kung sapat na pera para makapagbayad. Ani Malia. Iwanan niyo ang bata. Wika ng nurse. Napakurap si Malia. Hindi niya maaaring gawin yun dahil baka hindi niya na mabalikan ang bata lalo't alam niyang malaki ang bills. I'll pay for her bills. Anang lalaki na nakasalubong ni Malia. Kanina pa pala ito nakikinig sa kanila. Matapos magbayad ay sagad ang pagpapasalamat ni Malia pero hindi naman siya pinansin ng lalaki. Umuwi si Malia dala si Marcus. Nagdala ka pa ng palamunin. Alam na alam mo nang kulang na kulang tayo. Giit ng nanay niya nang ipaliwanag niya kung saan galing si Marcus. Sana inabando na mo na lamang yung batang yan. Giit pa ng nanay ni Malia. O ano't dinig na dinig ko yung sigawan niyo sa labas. Saad ng tatay ni Malia. Matapos ay napako ang mata nito sa batang bitbit ni Malia. Ay, kay gwapong bata naman niya nakakatuwa. Saad ng Ginoo tsaka kinarga si Marcus. Matagal na itong umuungot ng apo kay Malia. Hindi kasi kasundo ng Ginoo ang panganay at pangalawang anak niya. Dahilan para hindi mapalapit ang mga apo nito sa kanya. Bihira lang din kasing umuwi ang ate niya at kuya ni Malia. Wala ngang nagawa ang nanay ni Malia dahil gusto din ng tatay ng dalaga ang bata, lalo at ang gwapong lalaki. Pero kung dati sumasapat ang kita ni Malia sa coffee shop, ngayon ay hindi na dahil nga sa gatas at diaper ni Marcus. Kahit nga paglalabada ay pinapasok na niya tuwing day off, kaya kahit papaano'y nakakaraos. Sinubukan pa ngang puntahan ni Malia ang dating bahay nila Ana, pero matagal na daw itong inabandona. Ang araw na pagtakas nito ay siyang araw din na umalis ang pamilya ni Ana sa Batangas. Kaya mahirap man, itinaguyod ni Malia si Marcus hanggang sa makalipas ang 6 na taon. Gusto mo bang mag-part-time? Alok kay Malia ng katrabaho niya sa coffee shop. Katulong nga lang, gawing anito pa. Nagkasakit kasi si ate, kailangan niya nang may papalit sa kanya. Baka gusto mo, pandagdag din sa field trip ni Marcus sa susunod na buwan. Pang-eenganyong saad ng katrabaho ni Malia. Pag-iisipan ko, ani Malia, hindi niya kasi kailangan ng part-time. Ang nais niya sana ay pangmatagalang trabaho dahil nag-aaral na si Marcus at talagang humihilahod na siya sa gastusin. Pag-uwi ni Malia, nagdala siya ng donut na pasalubong para kay Marcus. Ma'am, sabik na saad ng bata habang dala ang nagkakapalang libro. Oh, saan galing yan? Ani Malia, isa kasi iyong requirement sa school at halos 1,000 mahigit ang presyo kada isa nun. Wala pang pera si Malia kaya hindi niya pa ito mabilhan. Nagtapo ako sa school namin ma'am, tapos natuwa po yung sponsor ng school. Nilibre niya po ako. Galak na sabi ni Marcus. Napaluha si Malia. Sadyang hindi sila pinababayaan ng Panginoon. Nayakap ni Malia si Marcus. Nasasaktan din siya kapag naiisip niyang mawawala din si Marcus sa kanya. Palaging may tanong sa kanyang isipan kung mamahalin pa kaya siya ng bata, oras na malaman ito na hindi naman siya ang tunay nitong ina. Napamahal na din si Marcus sa nanay at tatay niya dahil sa pagiging matalino, mabait at malambing na bata. Pasado 10:00 na ng gabi, pahiga na si Malia katabi si Marcus nang tumawag ang kanyang katrabaho. Bakit? Ani Malia. Pabulong na nga at baka magising si Marcus. Ano, pupunta ka ba? Kasi pag hindi baka umanap na si ate ng iba. Sayang din, malaki ang sahod. Nag-isip ng malalim si Malia dahil kakailanganin niyang magbitaw bilang waitress kapalit ng pagiging kasambahay, pero doble naman ang kanyang kita. Stay in pero may day off. Napatingin si Malia sa anak niya. Pwede naman kahit iwanan niya pa si Marcus ay panatag siya dahil nandiyan naman ang tatay at ang kanyang nanay. Kaya lang, tiyak na mangungulila ito sa kanya. Sa huli, pumayag din si Malia. Itatawag na nga daw ng ate ni Ana na siya ang papalit pansamantala dito. I-sketch na nga lang daw nito ang daan para sa kanya. Kinaumagahan nga, nagpaalam si Malia sa nanay at tatay niya pero hindi kay Marcus dahil tsak naiiyak lang ito at baka hindi siya makaalis. Basta po, uuwi ako agad oras na bigyan ako kaagad ng off. Ani Malia, mag-iingat ka, tawagan mo kami kaagad.
Saad ng tatay ni Malia. Tumango lang ang dalaga tsaka umalis, dala ang bag niya. Parting Batangas lang din naman pala ang papasukan niya at medyo malapit lang, kaya pabor yun kay Malia. Pagdating niya sa malaking bahay ay sisilip-silip pa si Malia. What do you want? Kamuntika nang mapatalon si Malia dahil sa baritonong tinig na iyon mula sa likod niya. Paglingon ni Malia, nanlaki ang mata niya. Hinding-hindi niya malilimutan ang lalaki na yun. Ito ang lalaki na siyang tumulong sa kanila sa hospital, ang siyang nagbayad ng bills nila ni Marcus. 6 na taon na ang nakararaan. Ako po yung papalit pansamantala kay Alina. Ani Malia. Alina who? Anang lalaki. Akmang magsasalita na si Malia nang lumabas mula sa gate ang isang matanda. Sir Ivan, siya po yung magiging temporary niyong personal maid. Anang matanda. Ivan pala ang pangalan niya, nasabi ni Malia. Si Ali pala ang tinutukoy mo. Saad ng lalaki. Tumingin ito kay Malia na para bang sinusuri ang dalaga. Umingo si Ivan tsaka naglakad papasok habang nakasuksok ang 2 kamay niya sa magkabilang bulsa ng pants niya. Iha, tawag pansin ng matanda kay Malia. Sumunod ka sa akin. Anang matanda. Ganoon nga ang ginawa ni Malia. Pero hindi niya inaalis ang kanyang mata kay Ivan na nasa harapan nila at naglalakad. Napakatangkad nito at mukhang seryoso sa buhay. Mahirap biruin o baka nga bugnutin. Nakangiwing nasabi ni Malia sa kanyang sarili. Ito ang magiging kwarto mo. Anang matanda nang dalhin nito si Malia sa dating kwarto ni Alina. Bakit dyan? May galit sa tono ni Ivan mula sa sala. Nasa 2 palapag sila ni Malia. Saan po ba? Anang matanda. Sa maid's room, doon na lang. Ani Ivan, hindi naman na nagsalita yung matanda at sinunod na lang ang gusto ni Ivan. Tahimik nilang tinahak ang kwarto ng mga kasambahay. May isang bakante pa dito, kaya ito na lang ang sa iyo. Medyo luma nga lang kaya pagpasensyahan mo na. Anang matanda. Ayos lang po. Ani Malia. Maliit lang ang kwarto at medyo may kalumaan pero sakto lamang iyon dahil trabaho naman talaga ang pinunta niya roon. Ano po ba yung karaniwang ginagawa ni Alina dito? Maya-maya ay tanong ni Malia. Tinignan ng matanda si Malia mula ulo hanggang paa matapos ay ngumiti. Si Sir Ivan ang magsasabi sa iyo. Matapos mong ayusin ang mga gamit mo dyan, puntahan mo siya. Naroon siya sa 2 palapag malapit sa kwartong papasukin natin dapat. Saad ng matanda kaya tumangulang si Malia. Bukas ang pinto ng kwarto niya nang makadinig siya ng usapan. Kita mo yung bagong pasok kanina? Feeling ko siya na ang susunod na lalaspag ni Sir Ivan. Anang boses ng babae. Kita mo naman si Ali nga na may 2 anak ay napasuko niya. Saad ng isa pang boses. Lalaspagin saan? Nasabi ni Malia sa kanyang sarili. Hayaan na natin, malaki din naman ang kinita ni Ali kay Sir Ivan. Hay naku, kailan kaya titigil sa pambababae yung lalaking yan? Saad pa ng isa, nakaagad na intindihan ni Malia. Alam niyang tungkol sa pagpaparaos ng isang tao ang pinag-uusapan ng 2. Kamuntikan pa nga siyang mapatalon nang biglang sumilip ang isang kasambahay. Hinahanap na po kayo ni Sir Ivan. Saad pa nito, kaya tarantang napatango si Malia. Kahit hindi pa siya tapos sa ginagawa niya ay tumayo na siya. Umakyat si Malia sa kwarto ni Ivan. Inabutan niyang topless ito at katatapos lamang maligo dahil sa tuwalya na nasa bewang. Nagpapahid ito ng kung ano sa buhok niya. Nagtagpo ang mata nila sa salamin na kaharap ni Ivan. Tell me, did we met before? Ani Ivan tsaka humarap kay Malia. Napasinghap si Malia nang makita niya ang maskuladong katawan ni Ivan. Hindi nakapagsalita si Malia kaya napangisi na lamang si Ivan. Huwag mo nang sagutin. Ani Ivan, naupo ito sa kama. Hindi niya alintana kahit makita ni Malia ang pribadong parte nito. Nag-cross legs pa nga si Ivan. Alam mo ba kung anong trabaho ang pinasok mo? Naging mapang-akit ang tinig ni Ivan. May anak ka na, nasabi sa akin ni Maring. Napakurap si Malia. Iyon ang nakasulat sa resume na pinasa ni Malia kanina dahil hindi daw tumatanggap ng dalaga ang may-ari ng mansyon. Opo, lakas loob na sabi ni Malia. Great, ani Ivan tsaka hinila si Malia palapit sa kanya. Nailang si Malia nang iipit ni Ivan ang ilang hibla ng buhok niya sa kanyang tenga.
Tumayo si Ivan at pumuesto sa likod ni Malia. Wala kang ibang gagawin kundi paglingkuran ako. Ngising ani Ivan, humarap si Malia. Ano pong ginagawa niyo? Ani Malia, nagsalubong ang kilay ni Ivan. Personal maid kita, kaya't natural lang yun, hindi ba? Sir, naiilang po ako. Iutos niyo na lang po kung ano pong gagawin ko. Pasensya na po sa sasabihin ko pero kung maaari, wag niyo na po akong dikitan ng husto. Hindi po ako sanay. Nakayukong ani Malia na nagpakibot sa kilay ni Ivan. Sa dami ng kasambahay na dumaan sa kamay nito, ay ito pa lamang ang humiling ng ganong bagay. Gwapo si Ivan at masasabing habulin ito ng mga babae na siyang tunay, kaya't ano ang mayroon kay Malia at hindi ito nabibighani sa kanya. Hinawakan ni Ivan ang braso ni Malia. Sabihin mo, kabigha-bighani ako, hindi ba? Ani Ivan, hindi siya marunong tumanggap ng failure, lalo na sa mukha niya. Ngayon lamang siya nakaramdam ng insecurities sa kanyang sarili. Sir, ipagpaumanhin niyo na po, ngunit trabaho po talaga yung ipinunta ko dito. Ani Malia, nabitiwan ni Ivan ang kamay ni Malia. Napatalikod siya sa inis. Get out, saad ni Ivan habang pinipigil ang inis niya. Namaywang si Ivan at hindi niya malaman ang inis na nararamdaman niya. Tumingin si Ivan sa salamin. Buwisit ka, bibigay ka din. Nanggagalaiting ani Ivan, si Malia ang kanyang tinutukoy. Minabuti niya na nga lang na mag-ayos ng kanyang sarili kaysa mainis ng husto. Pagbaba niya ng hagdan, inabutan niyang nagpupunas ito ng sahig ng hagdan. Ang uniforme nito ay bahagyang nakalaylay, dahilan para masilayan ni Ivan ang maputi at malaman nitong harap. Napalunok siya, hindi niya mapigil na matemp. Para bang gusto niya itong kumprontahin kung talagang may anak na ito at ganoon pa kaganda ang harap, o baka hindi ito nag-breastfeed. Sir, may problema po ba? Ani Miling. Naipilig ni Ivan ang ulo niya para baliwalain ang lahat. Pagsakay niya sa kotse, napatamemi siya para kasing bumabalik ang lahat sa kanya. Sa halip na makuha niya ang atensyon ni Malia, ay nabaliktad dahil atensyon niya ang nakuha ng dalaga. Nag-drive si Ivan papunta sa eskwelahan na palagi niyang tinatambayan para mawala ang stress niya. Ipinarada niya ang kotse niya at inantay ang paglabas ng batang palagi niyang inaabangan. Ibinaba ni Ivan ang bintana noon. Lola! Sabik na saad ng bata. Akala ko po kasama niyo ngayon si Mami. Pinunasan ng matanda ang pawis ng bata. Hindi ba't pumasok nga si Mami mo? Nagpapaintinding anang matanda. Napangiti si Ivan sa kanyang sarili. Malamang na ganoon na rin ang edad ng anak niya. Kung alam niya lang sana kung saan ito hahanapin. Ang babaeng yun, ipapakulong ko siya oras na matagpuan ko siya. Ani Ivan sa kanyang sarili. Baka sanggigil pero maya-maya din ay nawala ang inis niya nang magtagpo ang mata nila ng batang iyon. Magandang araw, Mr. Rodriguez. Masiglang pagbati ng bata kay Ivan. Bumaba ng kotse si Ivan at nilapitan ng maglola. Magandang araw po, ani Ivan sa ginang. Yumuko naman ang matanda para magbigay ng galang kay Ivan. Lola, siya po yung nagbigay ng madaming libro sa akin. Nagmamalaking saad ng bata. Aba, ganun ba? Kay bait nyo naman ho. Anang matanda, ngumiti lang si Ivan matapos ay tumingin sa bata. Kamusta ang school? Ani Ivan, nagmamalaki naman na pinakita ng bata ang mga stars na kanyang nakuha. Ako po ulit ang nanguna sa exam, Mr. Rodriguez. Pagmamalaki ng bata, ngumiti si Ivan. Napatingin siya sa pangalan ng bata. Marcus pala ang pangalan mo? Halata na matalino kang bata. Mami ko po ang nagpangalan sa akin, Mr. Rodriguez. Tinapik si Marcus ng lola niya. Ano ka bang bata ka? Matuto kang ang gumalang. Hindi mo kaedad ang kausap mo. Anang matanda, ngumiti si Ivan. Ayos lang po. Bagaman hindi kasi gumagamit ng po si Marcus, ramdam naman niya ang respeto nito para sa kanya. O sige na, mukhang pauwi na kayo. Mag-ingat na lamang kayo. Ani Ivan tsaka naglakad pabalik sa kanyang kotse. Napasandal si Ivan sa upuan ng kotse niya, tsaka niya kinuha ang cellphone niya para muling kulitin ang agent na kinuha niya para hanapin ang babaeng tumakbo sa kanya. Kahit pangalan na hindi niya naman alam dahil one night lang naman ang nangyari sa kanila. Puntahan mo ko sa opisina.
Huwag mo kong subukan. Banta pa ni Ivan tsaka pinatay ang linya. Pinaandar niya ang kotse niya papunta sa sarili niyang company. Katahimikan ang bumalot kay Ivan pagdating niya sa opisina. Maya-maya, pumasok ang haliparot niyang sekretarya. "Sir," saad nito habang hinahaplos ang braso ni Ivan. Ang kamay nito umakyat papunta sa balikat ni Ivan at siya'y minasahe. "Sabihin mo ko anong pakay mo. Di ako natutuwa sa ginagawa mo." Masungit na ni Ivan, palibhasa nga si Malia pa rin ang nasa isip niya. Lumayo ang kanyang sekretarya. "May taong naghahanap po sa inyo sa labas. Agent daw po." Napapahiya nang sabi ng babae. "Papasukin mo." Saad ni Ivan. Napayuko ang babae nang lumabas. Napairap si Ivan. Napakabilis na napabago ni Malia ang kanyang pagkahilig sa mga babae. Para bang si Malia lang ang pinaka-importante sa kanya ngayon, kung paano niya ito mapapaibig kahit pa may anak na ito. "Have a seat," ani Ivan pagpasok ng lalaki. "Bukod sa wala na siya sa Batangas, ano pang maire-report mo sa akin?" ani Ivan. "Isipin mo, 7 digits ang ipinapasahod ko sa iyo para sa wala. Hindi ba't parang insulto naman yun?" ani Ivan tsaka umirap. "Sir, sige, tatapatin ko na po kayo." Saad ng lalaki. "Ano po ang gagawin niyo kung sakaling..." Hindi maituloy ng lalaki ang kanyang sasabihin. Para bang takot na takot. Tumaas ang kilay ni Ivan. "Ano? Sabihin mo." Naghahamon na sabi ni Ivan. "Paano po kung malaman niyong may asawa na ang babae na yun?" Saad ng agent na ikinabwisit ng talaga ni Ivan. "Wala akong pakailam." Buliyaw niya rito. "Hindi siya ang kailangan ko, yung anak ko." Inis na sabi ni Ivan. "Huwag mong sasabihin sa akin na patay ang anak ko at ikaw ang papatayin ko." Banta ni Ivan. Napapikit si Ivan at ikinalma ang kanyang sarili. Baka kasi kung magalit siya, lalong hindi nito hanapin ang anak niya. Hihinga-hinga si Ivan. "Ang sabi mo sa akin nabuntis ko siya, hindi ba? Sabi mo nanganak siya sa hospital. Tapos sabi mo tumakas ng walang bata. Saan niya dinala? Hindi pa naman siya baliw para iwanan na lang dun yun. Dahil kung iniwan niya dun, ay di sana nakuha natin dahil nandun tayo ng araw na manganak siya." Giit ni Ivan. Napayuko ang agent. Napakatalino ni Ivan at hindi niya ito kayang paikutin. "Bibigyan kita ng 1 buwan. Hindi. 2 linggo. Oras na walang nabago sa pag-iimbestiga mo. Babawiin ko yung scholar na binigay ko sa anak mo." Ani Ivan. "Now leave." Irap pa ni Ivan. Sa inis, para bang sumakit ang ulo niya. Nasalo ni Ivan ang kanyang sentido. Kinuha niya ang telepono sa mesa niya at tinawagan ang kanyang sekretarya. "Iyokong tumanggap ng bisita. I-cancel mo lahat ng appointments ko." Ani Ivan. Napalabi ang dalaga. Hindi na kasi siya malambing kung kausapin ni Ivan. Walang nagawa si Ivan kung hindi makagat ang kanyang pang-ibabang labi dahil sa sobrang inis. Maya-maya, bumukas ang pinto. "Sabi kong ayoko ng bisita eh." Nang tumingin si Ivan ay ang kaibigan niyang si Tados iyon. Nakangisi ito sa kanya. "Galing ako sa bahay niyo. Hindi kita nakita doon kaya dumiretso na ako dito." Ani Tados tsaka ngumisi ng makahulugan. "Pero may iba ako nakita." Ani Tados. Si Malia kaagad ang sumagi sa isip ni Ivan, dahilan para kumibot-kibot ang kilay ni Ivan. "Anong nakita mo?" Curious na sabi ni Ivan. Umugong ang malakas na tawa ni Tados. "Oh, ba't ganyan kang mag-react?" Makahulugang saad ni Tados. "Kala ko ba? Tumigil ka. Sabihin mo na lang kung anong nakita mo. Di ako natutuwa, Urquiza." Singhal ni Ivan na lalong ikinatawa ni Tados. "Bakit ganyan kang mag-react? Akala ko ba hindi ka pasawa sa mga chicks mo?" Pangbubuyo pa ng kaibigan ni Ivan. Sa tono ni Tados, batid ni Ivan na si Malia nga ang tinutukoy ng kaibigan niya at ayaw niya ang ideyang iyon. Siya nga'y hindi makalapit kay Malia matapos ay ganun-ganun na lamang ito kung magsalita kay Malia. Okay, sasabihin ko na." Ani Tados. "Hinahanap kita. May bago kang hired na babae dun. Maganda siya at papa siya sa quality ko. Kaya lang, masyado kong mahal ang asawa ko para ipagpalit sa kanya. Kaya wag kang matriggered." Ani Tados. Umirap si Ivan. Sa wakas, nakahinga din siya ng maluwag. Naupo siya ng kalmado at niluwagan ng tie ng leeg niya para mas makahinga siya ng maluwag. "Nakasalubong ko yung agent na hinire dati ni RG.
Bakit, may pinapahanap ka? Curious na sabi ni Tados. Tumigil ka. Ani Ivan, ano palang ginagawa mo dito? Wala, gusto ko lang naiyain ka sa baby shower namin ng asawa ko. Ani Tados, ngumisi si Ivan. Talaga namang nagpapaka-good boy ka na ah. Ani Ivan, but yeah, count me in. Dadating ako. Ani Ivan, naupo si Tados sa tabi ni Ivan. Pero no jokes, maganda ang maid mo na yun. Sayang. Ani Tados, pero gusto niya lang talagang i-trigger ang kaibigan, lalo't kapansin-pansin ang inis sa mukha nito. Tss, lumayas ka na nga, kaysa binabwisit mo ko. Ani Ivan tsaka umirap. Samantala hapon na nang matapos si Malia sa lahat ng kanilang gawain. Medyo libre na siya kaya natawagan niya na si Marcus. Kamusta ang school mo? Ani Malia, nasa likod siya ng puno. Hindi ka ba nahirapan sa school? Ani Malia, hindi naman po ma'am. Actually po masaya. Nakita ko naman po yung madalas kong ikwento sa'yo. Paglaki ko ma'am, ganun din ako. Ani Marcus sa linya. Emosyonal na ngumiti si Malia. Sana nga sa panahon na yun, ako pa din ang kasama mo. Nasabi ni Malia sa kanyang isipan. Ma'am, anong oras po kayo uuwi? Maya-maya ay sabi ni Marcus. Tanong na ikinatatakot ni Malia. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi pa ako pwedeng umuwi ngayon. Hayaan mo, 29 days na lang at magkikita na tayo ulit. Mayayakap mo na ako at mahalikan naman kita. Ani Malia. Pero ma'am, gusto ko po kayong ikis ngayon. Malungkot na sabi ni Marcus na ikinalungkot din ni Malia. Are you talking with your boyfriend? Kamunti ka nang mapatalon si Malia nang may magsalita sa likod niya. Paglingon niya, naroon ang matangkad na boss niya. Nakatuon ang kamay sa puno na sinasandalan niya. Tuloy ay napatayan ni Malia ang anak ng linya nang wala sa oras. Sir, nauutal na sabi ni Malia. I'm asking you, are you talking with your boyfriend? Seryosong ani Ivan. Hindi po. Liar. Sino namang tangang tao ang makikipag-usap ng ganyan kalambing habang halik at tiyakap ang usapan, aber? Taas ang kilay na ani Ivan. Si Marcus po yun. Anak ko. Ani Malia. Napalunok si Ivan para niyang ipinahiya ang kanyang sarili. Okay, I'll go then. Talk to your child. Ani Ivan tsaka naglakad. Kunwari ay kalmado para hindi halata na napahiya siya. Napahinto pa nga siya para sana itanong kung saan nag-aaral ang anak nito dahil pamilyar ang pangalan, pero hindi na yun itinuloy ni Ivan dahil baka mapahiya na naman siya. Napapansin ko palagi kang kinakausap ni Sir Ivan ah. Biro kay Malia ng isang katrabaho niya, 1 linggo na ang nakaraan mula nang nakapasok siya sa mga Rodriguez. Normal lang naman yata yun. Palusot na sabi ni Malia. Hindi ah, alam mo ba si Alina yung pinalitan mo para usan ni Sir yun? Saad pa nito na ikinangiwi ni Malia para bang hindi ka aya-aya sa kanyang pandinig yun. Kakausapin niya lang yun kapag mag-aano sila. Saad pa nito, halata talaga ang pagiging tsismosa. Pasensya ka na, hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yun. Ani Malia, kahit paano kasi may respeto pa din siya sa tao. Ha? Bakit? Hindi ka pa ba nagagalaw ni Sir? May gulat sa reaksyon ng tsismosang kasamahan ni Malia. Kung kakilala niya lang sana ito noon, ay baka nabatukan niya na ito. Pero dahil nga bago pa lang siya, pinili na lamang ni Malia ang manahimik. Itigil natin to. Hindi tama na pag-usapan ng tungkol sa amo natin. Baka masibak pa tayo ng sabay kung may makakadinig sa atin. Ani Malia tsaka tinalikuran ng kasamahan, ngunit kaagad ding napaatras nang mabunggo siya sa dibdib ng taong kanilang pinag-uusapan. Sir Ivan? Ani Malia. Pero hindi siya inalintana ni Ivan. Nakapako lamang ang mata nito sa kausap ni Malia. Bukod dyan sa pinapakalat mo, ano pang alam mo tungkol sa akin? Walang emosyon na sabi ni Ivan. Gusto mo bang malaman din kung hanggang kailan ka na lang dito? Ani Ivan matapos ay umirap at tumingin kay Malia. Sumunod ka. Baka kung ano pang paniwalaan mo sa mga kwento-kwento dyan. Masungit na ani Ivan tsaka nang unang maglakad. Nakasimangot si Ivan nang maupo sa swivel chair niya. May sariling opisina ito sa loob ng bahay, lalo pag tinatamad siyang pumasok. Naninibago siya sa sarili niya. Dati-rati naman, wala siyang pakailam ano't ano man ang balitang ipinapakalat ng mga kasambahay na karamihan ay totoo naman,
Pero ngayon, apektado na siya. Lalo pag parting kay Malia na. Hindi, may gusto lang ako makuha. Yun lang yun. Ani Ivan sa kanyang sarili. Napaayos siya nang bumukas ang pinto at pumasok si Malia. Sir, Pino kung magsalita si Malia. Maupo ka. Ani Ivan, kunwari walang epekto sa kanyang dalaga tulad ng araw-araw niyang pagbabalat kayo. Anong mga sinabi sa'yo ng babae na yun? Ani Ivan, tungkol lamang po kay Alina. Nahihiyang ani Malia. Tulad ng? Ani Ivan, ngunit kalaunay umiwas din dahil baka siya'y masaktan. Di ba Alina, ikaw ang tatanungin ko. Hindi ba't karapat dapat ko siyang alisin sa lugar na ito? Pag-iiba ni Ivan ng usapan. Nooy lakas loob ng sinalubong ni Malia ang tingin ni Ivan. Hindi po sir, lahat naman po deserve na magkaroon ng kanya-kanyang karapatan. Nagkataon lamang po na nais niya akong ihalin tulad sa dating kasambahay na pinalitan ko. Kung aalisin niyo po siya, isama niyo na rin po ako. Ani Malia. Kumibot ang kilay ni Ivan. Para bang nasusubok siya ni Malia. Umirap si Ivan. O sige, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Ani Ivan. Siguruhin yung hindi na ito mauulit dahil sinasabi ko sa inyo, sabay ko kayong aalisin. Sa tuwa, napahawak si Malia sa kamay ng binata at gano'n na lamang ang pagpapasalamat sa ginawa nito. Thank you sir, thank you po talaga. Mangiyak-ngiyak na saad ni Malia. Akala niya kasi talagang maaalis na sila sa trabaho. Tumama ang mata ni Malia sa kamay niya na nakahawak kay Ivan kaya't mabilis niyang inalis yun. Pasensya na po, nahihiyang ani Malia. Tumango si Ivan kaya't tumayo na ang dalaga para magpaalam. Maya-maya, napasabunot si Ivan sa kanyang sarili. Hindi niya nabanggit ang dapat na sasabihin niya talaga. Ano ka ba naman Ivan? Naiinis na aniya sa kanyang sarili. Pwede ba kitang i-date? Kausap niya sa sarili na ikinatalon-talon ni Ivan sa inis. Ano ka ba? Ganun lang kasimple. Inis na saad ni Ivan. Itatanong kasi sana ni Ivan kung pwede niya itong makapareha sa pa-baby shower nila Tadus. Kaya lang talagang naunahan siya ng hiya. Napanguso si Ivan tsaka lulugulugong naglakad palabas ng opisina. Dumiretso na siya sa kwarto niya para mag-ayos. Medyo light gray na suit ang napili niya. Kung dati ay si Alina ang nagagayak, ultimo sa underwear niya. Ngayon, mag-isa na lamang niyang inaayos ang bagay na iyon. Ayaw niya nang iasa kay Malia para bang sa isang kisap na bago ang lahat. Kahit may personal siyang kasambahay, nais niyang maging personal independent. Pati na ang dating mga nakagawian niya, unti-unti niya nang nababago tulad na lamang ng madalas na pag-inom at pagwalwal kasama ng ibang babae. Nag-iisip pa si Ivan ng maisusuot niya nang may kumatok sa pinto niya. Sabik niyang binuksan yun at umasa siyang si Malia ang naroon, ngunit si Manang Miring, hawak nito ang telepono. Sir, tawag po mula kay Alina. Ipinapatanong po kung gusto niyo daw po siyang bumalik. Saad ni Miring na ikinatigil sandali ng binata. Ibig sabihin kasi nun, pati si Malia ay aalis, oras na bumalik si Alina. Kinuha ni Ivan ang telepono. Sir, mapang-akit kung tawagin siya ng nasa linya. Diretsuhin mo kung anong pakay mo. Ani Ivan, nais ko na pong bumalik. Maaari ko po bang paalisin si Malia dyan? Saad ni Alina. Pumunta ka bukas at pag-usapan natin ang bagay na yan. Ani Ivan, tsaka ibinalik kay Miring ang telepono. Nang umalis ang matanda, nag-asikaso na si Ivan para sa pa-baby shower ng kaibigan niyang si Tadus. Sinipat-sipat pa ni Ivan ang sarili niya kung maayos na siya bago siya lumabas. Inikot-ikot ni Ivan ang kanyang paningin sa sala, ngunit hindi niya makita si Malia. Natagpuan niya na lamang ang kanyang sarili na humahakbang papunta sa kwarto ni Malia, kaya't kaagad siyang tumalikod. Pinilig niya ang kanyang ulo sa kalukuhang kamuntikan niya ng gawin. Nagmamadaling lumabas si Ivan at nag-drive ng kotse. Hihinga-hinga siya sa mga hindi niya pamilyar na aksyon. Mali ito Ivan, nasabi niya sa kanyang sarili habang iiling-iling. 30 minuto ang nakaraan bago marating ni Ivan ng magubat na parte ng Batangas. Bagong bili daw yung property ni Tadus, ngunit sa kabila ng magubat na lugar, nakatago ang napakalawak at magarbong resort. Napawaw na nga lang siya.
Madalas kasi na walang pakialam si Tados sa mga bagay-bagay, kaya't napahanga si Tados na may taste din pala ang kanyang kaibigan. Bumaba si Ivan sa kanyang kotse. May ilang mga bisita din na mataas din ang brand ng mga kotseng naroon. Isang kotse pa ang dumating, sakay iyon ng pulang Ranger. Bumaba si Mr. Willingford, isa sa mga kilalang negosyante, kasama ang isang pamilyar na babae. Hindi naman maaaring titigan ni Ivan ang babae dahil baka isipin ni Willingford na may gusto siya doon. Iniwas na lamang ni Ivan ang kanyang paningin tsaka naglakad papasok na. Napakaraming bisita, parang hindi baby shower ang ganap dahil sa tambak na mga alak sa matataas na mesa. Isabay pa ang mga waiter na nag-iikot para magbigay ng inumin. Zop, nag-appear si Tados at Ivan nang magkita. Kala ko hindi ka na dadating eh. Ani Tados. Tss, tao akong kausap, huwag kang mag-alala. Ani Ivan na ikinatawa naman ni Tados. Lilinga-linga si Tados. Anong hinahanap mo? Ani Ivan, mag-isa ka? Don't tell me wala kang kadate. Makahulugang napangisi si Tados. Hindi siya sanay na ganito si Ivan, como babaero ngang pusakal. Tss, huwag kang ang OA. Lahat naman ng tao kung minsan nabuboard sa mga dati nilang nakasanayan. Irap na sabi ni Ivan. So, nabuboard ka na sa pagtikim ng kepyas? O baka dumating ka na sa puntong iisang kepyas na lang ang gusto mong kainin? Ngumisi ng makahulugan si Tados na talaga namang nagpalukot sa mukha ni Ivan. Napahalakak si Tados. Kung makaasta kasi si Ivan, akala mo'y kung sinong berhen. Hayaan mo, may paparating akong bisita. Single daw yon, sabi ni RG. Malay mo kayo ang para sa isa't isa. Ani Tados, tigilan mo nga ako. Giit ni Ivan. Natigil ang pag-uusap nila nang mapasulyap sila sa parating. Biruin mong nadali ng hukluban na yan ng babaeng yan. Umiiling na sabi ni Tados. Bakit, sino ba yan? Ani Ivan, pamilyar sa akin yung babae. Parang nagkita na kami before. Ani Ivan, ngumisi si Tados. Isa sa mga nakafling mo. Ani Tados, tsaka makahulugang ngumisi. Nasuntok tuloy ni Ivan ang braso ng kaibigan. Sira ulo, baka madinig tayo niyan. Ani Ivan, inintay nilang makalapit ang mga ito, ngunit hindi maialis ni Ivan ang kanyang paningin sa babae. Para bang nakita niya na talaga ito. Welcome to our party, Mr. Willingford. Ani Tados, tsaka nakipagkamay sa matanda. It's a pleasure to meet you, Mr. Urquiza. Anang matanda. And meet my best friend also, Mark Ivan Rodriguez. Pakilala ni Tados kay Ivan na inalukan din naman ng matanda ng shake hands. Of course, sino bang hindi makakakilala sa isang Rodriguez? A legendary Rodriguez. Umiiling na sabi ng matanda habang nakangisi. Napairap si Ivan. Hindi niya malaman kung papuri nga ba ang sinabi ng matanda o pagpintas sa kanya. This is my wife, Ana Montes. Hindi nakipagkamay si Tados dahil nga daw loyal siya sa kanyang asawa. I hope you'll understand. Ani Tados na kaagad namang ikinatawa ni Mr. Willingford. Hindi na nakipagbulahan pa si Tados dahil hindi niya din naman kaklose ang matanda. Sinabi niya na lamang na tumuloy ito. Akala ko, papakilala niya pa sa'yo yun eh. Maya-maya'y saad ni Tados habang nakatingin sa mag-asawa. Hindi niya alam na ikama mo na yun. Humagalpak ng tawa si Tados na ikinasimangot ni Ivan. Anong pinagsasasabi mo dyan? Sita ni Ivan sa kanya na ikinatawa pa din ni Tados. Don't tell me hindi mo alam. Ani Tados, hindi mo alam? Hindi mo natatandaan? Magkakasunod na saad pa ni Tados pero talagang walang maunawaan si Ivan. My God bro, siya yun. Yung babaeng pinasok mo sa hotel nung nalasing ka. Tawang Ani Tados. Dahan-dahang nilingon ni Ivan ng babaeng naglalakad. Kay tagal-tagal niyang nagpahanap, ang tuso niya lang palang kaibigan ng nakakaalam at nakakakilala sa walang yang babaeng yun. Ang tagal naman ng bisita ko. Ani Tados, matapos niyang bigyan ng malalim na isipin si Ivan. Palibhasa wala nga itong alam na nagbunga ang isang gabing yun. Hindi nakontrol ni Ivan ang sarili niya at talagang alam niya na sa loob niya na iputok yun kahit nalasing siya. Oh, there she is. Maya-maya ay saad ni Tados. Ang alin na naman ba? Angil ni Ivan tsaka tumingin sa tinitignan ni Tados na nagdulot ng pagkatulala niya.
Hindi niya alam kung sino bang uunahin, kung iyong babae bang naanakan niya o iyong babae na ngayon naglalakad na napakaganda. Malia? Nasabi ni Ivan habang nakapako ang tingin kay Malia. Pero nang bumalik siya sa ulirat, hinablot ni Ivan ang pulsuhan ni Tados at hinila ito sa gilid. Teka nga muna, paano mong nakilala ang babae na yun? Bakit siya nandito? Ani Ivan. Kasama ko si RJ na pumunta sa inyo nung nakaraan. Nakita niya yung babae, tapos inabutan niya ng invitation card. Inosenteng ani Tados. Bakit daw? Napipisil niya daw na malaki ang magiging papel ng babae na yun. Di niya nga lang daw alam kung kanino. Ngiwing ani Tados. Ginagago mo ba ako? Naiinis na sabi ni Ivan. Hindi, ba't naman kita gagaguhin? Paglingon ni Ivan at Tados, naroon si RJ at nakangisi kasama si Malia. Heto yung hinahanap mo. Ani RJ kay Malia. Itinuro nito si Tados. Sir Ivan? May gulat kay Malia nang makita si Ivan doon. Nag-iwas ng tingin si Ivan. Oh, ikaw na munang bahala dyan. Alam mo naman na madami pa akong gagawin. Ani Tados, tsaka tinapik ang balikat ni Ivan. Ano? Napatingin kay RJ at takmang aapila pa sana nang umisi si RJ at iwan siya roon. Mukhang wala na nga talagang pamimilian si Ivan kundi ang harapin si Malia. Anong ginagawa mo dito? Seryosong ani Ivan. Pwede naman po akong umalis kung gusto nyo. Nagpapakumbaba na sabi ni Malia na ikinairap naman ni Ivan. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Irap na saad ni Ivan. I mean, sana sumabay ka na lang sa akin palabas. Ani Ivan. Hinanap ko po kayo kanina sir. Ani Malia na ikinatigil ni Ivan. Napatingin si Ivan sa dalaga. Hinanap mo ko? Nabakas ang pagkasabik sa tinig ni Ivan dahil nga sa paghanap sa kanya ni Malia. Opo, para magpaalam sana sir. Inosenteng ngiti na saad ni Malia na ikinabura ng ngiti ni Ivan kasabay ng pagkibot-kibot ng kanyang kilay. Para bang napahiya siya sa sarili dahil nga nag-expect siya na higit pa sa sasabihin ni Malia. Hindi na sumagot si Ivan. Sa halip ay inalok niya na lang ang kanyang braso na siyang kakapitan ni Malia. Don't worry, no feelings yan. Ani Ivan patungkol sa kanyang braso. Kumapit doon si Malia hanggang sa humakbang na nga si Ivan. Kapwa hindi nila inaasahan na magiging center of the spot pala sila doon. Naging bulong-bulungan at talagang itinatanong kung sino daw ba sila. Just smile. Ani Ivan nang mahalata niyang nahihiya na si Malia. Matapos ng moment nila, nag-umpisa na nga ang party. Makapalang tao pero dahil nga sa panauhing pangdangal ang isang Ivan ay nasa bungad siya kasama si Malia. May mesa silang kinilalagyan pero mga nakatayo lamang. May nag-serve ng kanilang inumin. Lemonade nga lang ang kinuha ni Ivan para sa dalaga. Kung sa bagay, gusto din naman iyon ni Malia dahil hindi naman ito umiinom. Abala ang lahat sa speech ng mag-asawang sina Tados tungkol sa matagal nilang pinagdarasal na anak. Ngunit talagang hindi napigil ni Ivan ang kanyang mata na mapatingin sa babaeng nakasalubong nila kanina. Mukhang pupunta ito sa palikuran. Maiwan muna kita. Ani Ivan kay Malia kaya't tumango naman ito. Pinanood lamang ni Malia na maglakad si Ivan. Ngunit nang mawala na ito, ibinalik na din ni Malia ang kanyang paningin kina Tados. Samantala, nagkakandara pa si Ivan ng paghakbang para mahabol si Ana. Ngunit mabilis itong nawala sa paningin niya. Pero nagpatuloy pa din si Ivan hanggang sa madaanan niya ang CR. Nakarinig din siya ng lagaslas ng tubig mula doon kaya't lakas loob siyang pumasok sa CR. Hindi nga nabigo si Ivan. Naroon at nagre-retouch si Ana. Mr. Rodriguez? Ani Ana. Pailalim kong tignan ni Ivan ng dalaga. Hindi ko alam kung anong ibabati ko sa'yo. Kung pleasure, nice, o sana hindi na lang kita nakita. Seryosong ani Ivan na ikinakurap ni Ana. Excuse me? Inosenteng ani Ana habang nakangiti. Gusto niyang kumpirmahin kung tama ba ang kanyang nadinig mula kay Ivan. Kilala ba kita para sabihin mo sa akin ang mga bagay na yan? Nakangiting ani Ana. Hindi ko alam kung hindi mo nga ba talaga ako kilala. O magtatanga-tangahan ka lang. Marahas na isinara ni Ivan ang pinto dahilan para mapatalon si Ana. Hindi niya mahulaan kung bakit siya tinatrato ni Ivan ng ganito.
Di mo pa din ako natatandaan? Ani Ivan. O baka naman kailangan pa kitang pahigain bago mo ko makilala. 6 na taon mula ngayon. Alalahanin mo ang hindi mo malilimutang karanasan. Ani Ivan. Nanlaki ang mata ni Ana. Ikaw? Parang nanghina ito nang manood sa kanyang alaala ang mga panahon na yun. Nasaan ang anak ko? Tanong ni Ivan. Anong anak? Napapalunok na sabi ni Ana. Hindi ako magandang biruin, kaya sinasabi ko na sa'yo. Alam kong nagbuntis ka't ng anak. Ani Ivan. Mas nanlaki ang mata ni Ana nang sabihin ni Ivan kung saan siya nanganak. Alam kong nanganak ka. Pagtatapos ni Ivan, napaluha si Ana. Ito ang pinakakinalilimutan niya dahil hanggang ngayon nakukonsensya pa din siya. Ikinasal siya kay Willingford na hindi nito alam na may naging anak na siya kaya't hindi maaari. Wala akong naging anak. Ani Ana na ikinatigil ni Ivan. Namatay ang anak ko na inaakala mong ipinanganak ko. Ani Ana, balot ito ng pawis para bang tinakasan si Ivan ng lakas na mga sandaling yun. Hindi niya alam kung ano ang ire-react niya. Inaasahan niya kasing nasa 5 o 6 na taon na ang batang hinahabol niya, kaya't ganito na lamang kasakit na malamang hindi pala nabuhay ang sanggol. Iniwan ni Ana si Ivan ng puno ng lungkot. Napasalampak si Ivan. Ilang oras din hanggang sa makadinig siya ng yabag. Napalinga siya sa pinto na ngayon ay nakabukas na. Nakangiti si RG sa kanya habang nakapasok ang kamay sa bulsa. Anong itsura yan? Ani RG. Hindi naman sila gaanong close kaya inirapan ni Ivan si RG. Tss, hinahanap ka ng date mo. Bahala ka. Nasa kanya na ang lahat ng hinahanap mo. Baka mawala pa. Ani RG, tsaka naglakad para iwan si Ivan. Tuloy ay para bang nagising si Ivan sa isang panaginip. Ano naman kung wala? Madami namang magbibigay nun para sa akin. Irap na sabi ni Ivan. Pinagpag niya ang pants niya kahit wala namang alikabok yun. Pagbalik ni Ivan sa party, mukha kaagad ni Malia ang kanyang hinanap. Napasimangot siya nang makita si RG na kausap ang dalaga. May asawa na ito kaya nga wala na siyang dapat na ikabahala. Pero kasalanan ba niyang may selos din palang nararamdaman ng babaerong kagaya niya? Naglakad siya hanggang sa mapansin siya ni RG. O siya na yan. Ani RG habang nakangisi kay Ivan na para bang kanina pa siya pinag-uusapan ng dalawang yun. Hindi pa nga nakakapagsalita si Malia nang may lalaking lumapit sa kanila. Hello, kung maaari sana, imbitahan kitang sumayaw. Anang lalaki kay Malia, lalong sumimangot si Ivan. Nang mga sandaling yun, nakalimutan niya ang tungkol sa anak niya. Anong pangalan mo? Ani Ivan sa lalaki. Pardon? Anang lalaki. Girlfriend ko yung iniimbitahan mo. Sa puti mong yan, sa angkalyo ng mukha mo ikaw kumuha ng lakas ng loob. Ani Ivan, napatawan ng malakas si RG na naging dahilan ng pag-agaw nila ng atensyon ng lahat. Hiyang-hiya si Malia ng mga sandaling yun. Umirap si Ivan at kinuha ang kamay ni Malia. Tayo ang sumayaw at huwag mong pansinin ang pangit na yan. Ani Ivan, wala na siyang pakailam kahit pa mabalita ang attitude niya sa TV dahil ang mas mahalaga sa kanya, mas secure niya si Malia. Madami ding mga tao na sumayaw sa gitna ng kasiyahan. May nadinig pa nga sila na isa sa mga orkesa ang nag-request na magkaroon ng sayawan. Anong nararamdaman mo? Ani Ivan, napatingin sa kanya si Malia sa kauna-unahang pagkakataon na mula ang pisngi ng binata at nakaramdam ng hiya. Ibig kong sabihin, nahihiya ka ba o ano? Ani Ivan. Kinakabahan po sir. Ani Malia. Humigpit ang kapit nito sa suot ni Ivan. Sa akin ka lang tumingin. Huwag kang mailang. Ani Ivan. Iginiyan nito ang ulo ni Malia pasandal sa dibdib niya. Napakurap si Malia sa kauna-unahang pagkakataon na dinig niya ang tibok ng puso ni Ivan. Para bang huminto ang lahat at sila lamang ang tao sa party na iyon. Naipikit ni Malia ang kanyang mata. Naging palagay ang loob niya. Wala naman sigurong masama. Ani Malia sa kanyang sarili. Hindi niya kasi maiwasang isipin na kasayaw niya ang lalaking mahal niya sa isang espesyal na okasyon na para lamang sa kanila. Alauna ng madaling araw nang magyaya si Ivan umuwi na. Nakainom na din kasi siya. Nagpaalam na nga din sila sa mga orkesa, lalo na kay Tadus.
Pero mukhang trip na trip talaga siya ni RG dahil sa mga walang kwentang bili nito na hindi naman pinagtuunan ng pansin ni Ivan. Sinasabi ko na sa iyo, Rodriguez, bibihirang magkamali ang guts ko. Ngising ani RG nang sumilip ito sa bintana ng kanilang kotse. Alis na kami, ani Ivan. Akmang isasara na ni Ivan ang bintana ng kotse niya nang makadinig siya ng pamilyar na pangalan na sinambit ni Malia. Ano? Ani Ivan. Wala, akala ko kaibigan ko yung nakita ko. Mukhang hindi naman. Ani Malia, tsaka iniwas ang tingin niya. Kung minsan, sinisilip pa ni Malia ang salamin sa harapan nila. Mukhang nagbabaka sakali ito na makikita ang kaibigan na tinutukoy, ngunit hindi na iyon nangyari. Pagdating sa bahay, pinagbukas ni Ivan si Malia ng pinto at inalalayan palabas si Malia dahil nga sa gown nito. Nasa entrada na sila ng sala nang mapahinto si Malia nang maramdaman niya ang higpit ng hawak ni Ivan. Sir? Nangangapang saad ni Malia. Ano? Napayuko si Ivan. Good night. Saad pa nito, tsaka naglakad ng matulin paakyat na para bang teenager na nagbigay ng sulat sa crush niya. Napangiti si Malia tsaka napailing, para bang nag-iiba na ang tingin niya sa dating manyakis niyang boss. Pagpasok ni Malia sa kwarto niya, naroon na ang mga katrabaho niya at mukhang inaabangan talaga siya. Bakit kayo nandito? Ani Malia. Sa totoo lang, nagustuhan siya ng mga kasambahay na naroon kaysa kay Alina na masungit porke kinakaniig ni Ivan. Tinusok ng isang kasambahay ang tagiliran ni Malia. Anong good night yun ha? Sita nito kay Malia habang kinikilig. Wala yun, ano ba kayo? Ani Malia. Ikinuwento niya ang mga nangyari kaysa kulitin siya ng mga ito. Kaya, napatili ang mga ito. Diyos ko, in love na ata ang Fafa Ivan sa iyo. Tumigil nga kayo. Ani Malia, nahihiya siya para sa sarili. Alam niyang suntok sa buwan na mangyari ang bagay na iyon, pero hindi masisisi ni Malia ang sarili niya dahil gwapo namang talaga si Ivan. Nako girl, kumilos ka. Parating na ang dalahirang Alina. Kung ayaw mo maagawan, kumilos ka na. Papayag na akong hindi ako yung piliin ni Sir Ivan. Basta ikaw yung gustuhin niya at hindi yung malandot siya na iyon. Giit pa nito na ikinatawa ng lahat. Hindi pa nakakabihis si Malia nang makadinig siya ng sunod-sunod na katok mula sa labas ng pinto kaya sila ay napatigil. Sino naman kaya tong loko na to? Saad ng maligalig na katrabaho ni Malia. Pagbukas niya ng pinto, gwapong mukha ni Ivan ang bumungad. Nasalo ng babae ang kanyang bibig sa gulat. Itinago naman ni Ivan ang kanyang gulat katatapos lamang nitong maligo. Bakit kayo nandito? Ani Ivan habang nakasimangot. Sir, kayo po, bakit kayo nandito? Napangiti ng alangan ng kasambahay nang hindi masakyan ni Ivan ang biro nito. Opo sir, sabi ko nga po lalabas na kami. Anito, tsaka hinila ang mga kasamahan at si Malia lamang ang natira. Tss, inuuna mo kasi ang pakikipagchismisan. Ani Ivan kay Malia. Hindi. Tinanong lang naman nila kung maayos ba yung party. Ani Malia. Here. Inabot ni Ivan ng gatas na dala niya. Madami kang nakain kanina sa party. Uminom ka niyan para maganda ang digestion ng tiyan mo. Ani Ivan, tsaka naglakad palabas na. Naipit ni Malia ang ibabang labi niya. Kahit papaano, may kilig siyang naramdaman. Kinaumagahan, balik na naman sa dating rotation si Malia. Nasa hagdan siya nang bumukas ang pinto at pumasok si Alina. Oh, bakit hindi ka pa nakagayak? Ani Alina, napatayo si Malia. Ha? Ngayon ang balik ko. Ibig sabihin tapos na ang part-time mo. Nakangiting ani Alina. Inosenteng tumayo ng hagdan si Malia at napatigil sa ginagawa niya. Hindi niya kasi inaasahan ng ganitong pangyayari dahil hindi naman siya sinabihan ni Ivan. Mag-iisang buwan pa lang siya at malapit na ang off na inaantay-antay niya dahil miss niya na si Marcus pero hindi niya naman inaasahan na pang matagalan naman pala. Mag-usap tayo. Sabay silang napalingon kay Ivan na kalalabas lang ng kwarto. Nakapadyama pa itong pantulog na lagpas sa kanyang paa na ngayon ay mamula-mula. Napapahiya na sumunod si Alina kay Ivan habang si Malia naman hindi niya maalis ang kanyang takot sa kanyang dibdib. Kita mo na, reyna-reynahan na naman ang dating ng babae na yun dito. Akala mo kung sinong masikip. Saad na naman ng isang kasambahay na siyang kalokohan ni Malia kagabi. Napahawak ng mahigpit si Malia sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung napano siya.
Samantala pagbukas ni Alina ng opisina ni Ivan, salubong ang kilay nito. Ngumiti si Alina at takmang lalapitan si Ivan para bigyan ng masuyong haplos ng "Diyan ka lang," ani Ivan na ikinatigil ni Alina. Hindi nagpaawat ang babae dahil sa pag-aakala na nagtatampo lamang ito sa medyo mahaba-haba niyang bakasyon. "Sir, hindi naman ako aalis. Babawi ako," ani Alina tsaka muling humakbang. "Sabing diyan ka lang eh." Nataasan na ni Ivan ang kanyang tinig. "Hindi na ito tulad sa kung paano ka umalis. Madaming nagbago, lalo na sa akin. Kaya wag kang umasta na alam mo kung anong kulang sa akin," ani Ivan. Nanliit si Alina sa kanyang sarili. Lumabas din kasi ang katotohanan na init lamang ng katawan ang nais ni Ivan sa kanya. "Wag kang umasta na parang GF, fiancé o asawa ko. Be a responsible mom to your child. Mula ngayon, hindi na ikaw ang mangangalaga sa akin. Yung likod ng bahay ang lilinisin mo. Di ako makapaniwala na pumatol ako sa'yo." Iiling-iling na sabi ni Ivan tsaka tumayo at naglakad palabas. Napabuntong hininga si Alina. Ibig kasing sabihin nito, wala nang incentives o tip na mangyayari. Regular na utusan na lamang siya ni Ivan. Kahit special treatment ay wala na. Lumabas doon si Alina. Hindi niya alintana ang mga mata na nakamasid sa kanya dahil mahalaga sa kanya si Ivan. Higit sa lahat na ngayon ay umihigop ng kape habang nakatuon lamang ang atensyon sa babaeng nagsasampay sa labas. Walang iba kundi si Malia. Napuno ng galit at inggit si Alina. "Napasama pa ang pagtulong ko sa'yo. Sana hinayaan ko na lamang na naghihikahos kayo," inis na sabi ni Alina. Nagpalit siya ng uniforme. Batid niyang may pasok ngayon si Ivan kaya hinintay niya munang mag-alas 10 bago siya lumabas para din kumprontahin si Malia. Talagang masugid ito sa kanyang pagtatrabaho nang abutan ni Alina sa pagwawalis si Malia. Nag-cross arm si Alina. "Talagang nagpapalapad ka ng papel, no?" ani Alina. Inosente siyang nilingon ni Malia. Akmang magtatanong ito kung bakit, ngunit nagsalita na naman si Alina. "Huwag kang magtanga-tangahan," ani Alina. "Wala kang utang na loob. Matapos kitang tulungan, eto yung igaganti mo sa akin. Alam ko naman na nagpapapansin ka kay Sir Ivan. Baka pati pagpapalaki ko sa anak ko, sinasapawan mo na din," ani Alina. Sandali lang, wala kasi akong maintindihan," ani Malia. "Hindi ko nakakausap si Sir Ivan." "Talaga? So saan niya napupulot yung issue na pagiging mabuting ina? Bakit? Naging ina ka ba sa anak mo? Sa anak ng ibang tao na inampun mo?" ani Alina. Hindi na napigil ni Malia ang sarili niya at talagang nasampal niya si Alina. "Wala kang karapatan na questionin ang pagiging ina ko kay Marcus. Sige, kung talagang tingin mo sinisiraan kita kay Sir Ivan, lalayas ako," ani Malia. Paglinga niya pabalik sa bahay ay naroon pala sa likod niya si Ivan pero inirapan iyon ni Malia. Masamang tingin ang ibinato ni Ivan kay Alina. "Ano bang plano mo?" ani Ivan. "Sir, hindi ko matanggap. Hindi ka ganyan sa akin. Pakiramdam ko inagaw ka niya sa akin eh," ani Alina. Lumapit pa nga ito't akmang hahaplusin ang pisngi ni Ivan, ngunit mabilis na pinigil ni Ivan ang kamay ni Alina. "Una sa lahat, hindi ako inagaw ni Malia sa'yo. Pangalawa, dahil alam mong kahit kailan, hindi ako sa'yo." May gigil sa tinig ni Ivan. "Umakto ka sa nararapat mong kalagyan kung ayaw mong mawalan ng trabaho." Saad pa nito, tsaka itinapon ng kamay ni Alina. Tumalikod si Ivan pero mahigpit na yakap mula kay Alina ang natanggap niya. "Mahal kita, Sir Ivan. Kung alam ko lang sana, hindi na ako umalis kahit na may sakit ako." Naluluhang ani Alina. Hinawakan ng mahigpit ni Ivan ang kamay ni Alina para kalagin sa kanyang bewang. Humarap si Ivan sa babae. "Kahit kailan ay hindi mag-e-exist ang salitang pagmamahal sa ating dalawa. I decided to stop. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng namagitan sa atin ay tapos na. Tinatapos ko na. Mula sa mga oras na to, hindi ka na welcome sa bahay ko kaya umalis ka na," ani Ivan, tsaka iniwan si Alina. Kaagad niyang hinagilap si Malia, ngunit bigo siya. Naikot niya na ang lahat ng kabuuan ng bahay, ngunit walang Malia na nakikita ang mata niya, hanggang sa makasalubong niya si Miring na walang kaidi-idiya sa mga nangyayari. "Ay sir, nagpaalam po ba sa inyo si Malia?" Kumibot ang kilay ni Ivan. "Bakit? Nasan ba siya?" "I-advance niya na lamang daw yung off niya. Kung maaari nga daw sana, ipadala na lamang ang sahod niya."
Ani Mering. Hindi na nakinig pa si Ivan sa paliwanag nito, sa halip ay tumungo siya sa kwarto ni Malia at wala na nga doon ang gamit nito. Tss, pinaganda niya pa. Hindi off ang tawag dito. Nilayasan niya ako. Ani Ivan. Naglakad siya paakyat sa kanyang kwarto. Nagpalit siya ng medyo maayos na damit bago i-drive ang kanyang kotse. Tss, tampururot. Saad pa ni Ivan. Wala siyang Malia na inabutan sa daan. Mukhang nakasakay na ito. Mas binilisan pa ni Ivan ang kanyang pagmamaneho. Napangisi siya nang maalala ang mga sinabi ni Alina. Ampun niya lang ang anak niya. Tss, jackpot pa din pala ako. Bukod sa crush niya ako't gusto ko siya. Dalaga pa siya dahil ampun niya lang ang anak-anakan niya. Kung pagbabasihan ko yung kilos niya, obvious naman na berhen pa din siya hanggang ngayon. Ani Ivan sa kanyang sarili. Napapailing pa nga dahil sa labis na tuwa. Natanaw ni Ivan si Malia na nakasakay sa bus. Ibinaba ni Ivan ang salamin ng kanyang kotse para mapansin siya ni Malia pero bigo siya. Bumagal ang takbo ni Ivan nang may sumingit sa kanya. Kasabay pa nun nang mag-red ang ilaw ng traffic light at ang masakit pa dun, nakasama si Ivan sa naipit. Gigil na gigil si Ivan, kulang na nga lang ay magmura. Nang mag-green na ulit ay pinaharurot na naman niya ang kotse pero hindi niya na nakita ang bus. Hindi niya alam kung saan niya susundan si Malia kaya't binagalan niya ang takbo para matawagan si Mering. Nang sagutin ni Mering ang tawag ay agad na sinabi ni Ivan ang pakay, ngunit napalinga siya sa isang maliit na resto. Naroon ang babaeng hinahanap kasama si Ana, ang babaeng nabuntis niya na inakala niyang buhay ang anak nila. Pero bakit sila magkasama? Ani Ivan, minabuti niyang pumarada at puntahan ng dalawa. Pumwesto siya sa likod ng mga ito nang hindi siya napapansin dahil sa sunglass na suot niya. Malia, kailangan mong gawin yun. Kailangan mo siyang ibalik sa akin. Saad ni Ana. Ana, hindi ganun kadali ang sinasabi mo. Naging emosyonal si Malia. Inabandona mo si Marcus. 5 taon ko siyang binuhay. Minahal at pinaghirapan. Hindi mali. Hindi hirap ang naging tingin ko kay Marcus. Biyaya siya sa akin ng Panginoon kaya hindi mo siya maaaring kuhanin. Ani Malia. Oo Malia, pero anak ko pa din ang batang yun. Hinahanap na siya ng tatay niya. Ani Ana na nagpatulala kay Ivan na naroon. Nasalo niya ang bibig niya. Hindi pa niya gaanong maintindihan pero alam niyang buhay ang anak na noon niya pa hinahanap. Babayaran kita. Saad pang minsan ni Ana pero nadinig ni Ivan ang iyak ni Malia. Napakasama mo. Inabandona mo kami sa hospital ng araw na yun. Wala kaming kapera-pera. Kung hindi pa dumating si Sir Ivan ng mga araw na yun, hindi ko mailalabas si Marcus. Paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Pabayaan mo kami ni Marcus. Huwag mo siyang ipamigay. Maawa ka sa akin, Ana. Saad ni Malia. Muli na namang nag-sink in kay Ivan ang mga nangyari. Ngayon niya lamang natandaan na si Malia at ang anak niya pala ang tinulungan niya ng mga sandaling yun at ang ampon ni Malia ay ang siyang anak niya. May tuwa sa kanya dahil pakiramdam niya ay nasa mabuting kalagayan ng anak niya pero nandoon din ang lungkot dahil hindi niya nakasama ang anak niya ng halos 6 na taon. Maawa ka sa akin, Ana. Tantanan mo kami. Hindi, Malia. Mas malaking pera ang makukuha natin oras na pumayag ka. Nanginig ang mga laman ni Ivan. Balak pa pala siyang pagkakitaan ng walang yang babae. Wala na ba talagang konsensyang natitira dyan sa puso mo? Ani Malia, pabayaan mo kami. May kaya ka na sa buhay kaya wag mo na kaming idamay ng anak ko. Ani Malia, hindi. Wala ka na magagawa. Ani Ana, tsaka dinampot ang bag sa mesa. Pero kaagad din na napaatras nang may 3 pulis na magpasukan sa resto na iyon. Hinuhuli ka namin sa salang child trafficking. Anang pulis. Pinakita nito ang audio na pinasa ni Ivan ng palihim sa mga pulis. Hindi niya na kailangan ng babaeng iyon dahil alam na niya kung nasa ng anak niya. Sandali, ano bang sinasabi niyo? Wala akong ginagawa. Ani Ana, pero kaagad ding tumayo si Ivan mula sa likod ng mesa nila ni Malia. Sisiguruhin kong makukulong ka. Ani Ivan, nagulat pa nga si Malia nang makita si Ivan doon. Sir? Ani Malia, napaluhod si Ana kasabay ng pagkapit nito sa binti ni Ivan. Maawa ka, bawiin mo yun. Ibabalik ko sa iyo ang kailangan mo maawa ka. Ani Ana, napaatras si Malia. Wala siyang naiintindihan sa mga nangyayari. Hindi mo kayang baguhin ang desisyon ko. Sisiguruhin kong pagbabayaran mo yung mga ginawa mo.
Sige na, dalhin nyo na yan. Ani Ivan. Binitbit si Ana ng mga pulis palabas. Maawa ka Mr. Rodriguez. Huwag mong sirain ang buhay ko. Sigaw na pagmamakaawa ni Ana na nakakuha kaagad ng atensyon ng mga tao doon. Tara na. Ani Ivan, tsaka hinawakan ng pulsuhan ni Malia at hinila palabas. Get in. Maotoridad na sabi ni Ivan pero tinignan lamang siya ni Malia. Bakit ka nandito? Ani Malia. Hindi siya sinagot ni Ivan. Just get in. Ani Ivan. Isan nga tayo pupunta? Inis na sabi ni Malia. Tsaka ba't mo ko sinundan? Umuwi ka na't uuwi na rin ako. You are not resigned yet kaya hawak pa din kita. Ani Ivan, tsaka binuksan ng pinto ng kotse. Nagdadabog si Maliang pumasok. Bakit ka umalis? Nandun na si Alina. Ayokong insultuhin niya pa ako. So paano mo mabubuhay ang anak mo niyan? Ani Ivan, yumuko si Malia. Alam kong nadinig mo na lahat. Salamat sa concern mo sa akin. Ang totoo, kahit naampun ko lang si Marcus, hindi ko na kayang mawala siya sa akin. Mahal na mahal ko si Marcus. Malungkot na saad ni Malia. Paano kung dumating sa punto na kuhanin siya ng daddy niya sa'yo? Ani Ivan, napatingin sa kanya si Malia. Napakurap si Ivan at nagsimula na ring mailang. Napasinghap siya ng kunin ni Malia ang kamay niya. Sir Ivan, tulungan niyo po ko. Ani Malia habang mahigpit na hawak ang kamay ni Ivan. Itago niyo kaming mag-ina. Sasama ka sa akin? Bigla ay parang nagliwanag ang mata ni Ivan. Pabor sa kanya ang lahat. Kahit saan kita dalhin? Ani Ivan. Oo sir, basta kasama ko lamang si Marcus. Napangiti si Ivan na ay kinatigil naman ni Malia. Bakit po kayo nakangiti? Ani Malia. Nagulat siya nang hawakan ni Ivan ang ilalim ng mukha niya. Paano kung sabihin kong ako ang daddy ng anak mo? Sasama ka pa din ba sa akin? Ani Ivan na talagang ikinatigil ni Malia. Ano? Bigla ay namula ang pisngi ni Malia. Hindi mo na pwedeng bawiin ang mga sinabi mo. Isasama ko kay ni Marcus sa kahit anong puntahan ko. Mapang-akit na ani Ivan pero talagang hindi tinatablan si Malia ng mga ganoon niyang paraan kaya't mabilis na itinulak ni Malia si Ivan palayo sa kanya. Teka nga muna, pinagtitiripan mo ba ako? Anong pinagsasasabi mo? Paano ka magiging daddy ni Marcus? Hindi ka nga kakilala ni Ana. Ani Malia. Yeah, hindi naman talaga kami magkakilala. On the first place, one night stand lang ang nangyari sa amin. In fact, hindi talaga kami magkakilala. Kumpiyansadong ani Ivan, akmang magsasalita si Malia nang pigilan iyon ni Ivan gamit ang hintuturo ng lalaki. Kaya kong patunayan yan sa'yo. Mamili ka. Papayag kang sumama sa akin kasama siya o kukunin ko na lang ang anak ko. Ngising paghahamon ni Ivan, halata na wala na talaga siyang kawala sa maloko niyang boss. Binablockmail mo yata ako eh. Ani Malia, natahimik siya sandali pero kalaunan, hindi na nangatwiran. Puntahan na lang natin siya sa school. Isang buwan ko na rin siyang hindi nakita. Ani Malia, naikinangisi ni Ivan. Pakiramdam niya'y nanalo siya. Dapat niyang ang pasalamatan ng anak niya. Ang masayang reaksyon ni Ivan kanina, unti-unting napapalitan ng takot, kaba at tensyon habang pamilyar na lugar ang iginigiya ni Malia sa kanya. Huminto sila sa eskwelahan kung saan doon din nag-aaral ang paboritong estudyante ni Ivan. Dito nag-aaral ang anak ko? Ani Ivan at tumango si Malia. Nag-sponsor ako sa eskwelahang ito. Ani Ivan, hindi na sumagot si Malia. Bumaba siya sa kotse dahil break time. Sinabi ni Malia sa gwardiya na kung pwedeng palabasin si Marcus na kaagad naman itong sinunod dahil kilala naman ito si Malia. Maya-maya pa, umugong ang maingay na tinig ni Marcus. Mami! Sabik na sabik ang tinig ni Marcus nang tawagin si Malia. Tinalubong nila ang isa't isa ng mahigpit na yakap. Napaatras si Ivan. Nakaramdam siya ng matinding emosyon sa kanyang dibdib. Napasandal siya sa kanyang kotse. Ang batang kinagigiliwan din niya kasi ay siyang anak din niya. Mami, alam niyo po, miss na miss ko na po kayo. Nakangiwing ani Marcus. Mamasama-sa ang mata nito. Hinawakan ni Malia ang noo ni Marcus at ito ay hinagkan. Miss na din kita anak. Sobrang miss na miss. Napaluha si Malia. Kamuntikan ng magwakas ang pagiging ina niya dahil kay Ana na siyang tunay namang mami ni Marcus. Naalala ni Malia si Ivan na ngayon nakasandal sa kotse habang nakatalikod sa kanila. Mami, dun po kayo nakasakay?
Ani Marcus nang ituro ang kotse ni Ivan. Oo. Nag-aalang ang Ani Malia. Baka kasi isipin ng anak niya na may BF na siya. Huling-hiling kasi nito na kung maaari, hanapin muna nila ang tunay na daddy ni Marcus bago siya magnobyo. Alam na din naman ni Marcus na hindi si Malia ang tunay niyang mami, pero hindi niya daw kayang pigilan ng puso niya na mahalin si Malia bilang mami niya. Ma'am, kay Mr. Rodriguez po yan Ani Marcus na ikinagulat ni Malia. Magkakilala kayo? Ani Malia na ikinatango ni Marcus. Siya po yung palagi kong kinukwento sa inyo na mabait sa akin. Bibong ani Marcus, tsaka nagtatakbo palapit sa kotse ni Ivan. Mr. Rodriguez! Napatingin si Ivan sa inosenteng si Marcus habang basa ng luha ang kanyang mga mata. Bakit po kayo umiiyak? Malungkot na saad ng bata. Lumuhod si Ivan tsaka hinawakan na magkabilang pisngi ni Marcus. Binata ka na. Emosyonal na ani Ivan. Hinaplos nito ang buhok ni Marcus. Kamusta ka? Maayos ba ang naging buhay mo habang wala ko? Hinanap mo ba ako? Po? Ani Marcus, hindi niya kasi mahulaan kung ano bang sinasabi ni Ivan. Nakagat ni Ivan ang kanyang pangibabang labi, tsaka niya niyakap si Marcus. It's me, son. It's me. Ani Ivan, parang kinurot ang puso niya nang isipin na hindi siya makilala ng sarili niyang anak. Ngayon niya lamang naramdaman ng ganito kasakit na pakiramdam. Sumunod si Malia kay Marcus at nasaksihan niya ang mga tagpong iyon na nagpaluha sa kanya. Kitang-kita niya kung paanong masaktan si Ivan. Hindi na kailangan pang magpa-test ni Ivan dahil batid ni Malia na sincero ang pangungulila ni Ivan sa anak niya. Ako to anak, ang daddy mo. Nang masabi iyon ni Ivan ay parang hinipo ang puso ni Marcus. Naitulak niya si Ivan nang wala sa oras. Nakangiwi siya habang paiyak na ang kanyang mata. Bad ka. Napaiyak si Marcus nang sabihin yun. Iniwan mo ko. Iniwan mo ko nang basta. Hinayaan yung ibang tao ang magparamdam kung anong halaga ko. Bakit daddy? Kasalanan ko po ba na nabuhay ako sa mundo? Hindi ko po gusto na magkaroon ng daddy na tulad nyo. Ani Marcus, tsaka nagtatakbo kay Malia. Mami, hindi nyo naman po ako ibibigay sa kanya, hindi ba? Mami, umuwi na po tayo. Sabi po ni Lola kanina, kapag daw po dumating si daddy kukunin niya na ako. Mami, tumakbo na tayo. Luha ang ani Marcus. Mas pipiliin ko po kayo kasi alam ko sa inyo palagi akong safe na hindi nyo po ko iiwan kahit anong hirap pa yan, Mami. Ani Marcus habang hawak ang kamay ni Malia. Nagmamakaawa itong umalis na sila. Napaluha si Malia. Alam niya din kung gaano ka-sincere ang pagmamahal ni Marcus para sa kanya. Calm down anak, kumalma ka. Ani Malia. This time, hinawakan ni Malia ang kamay ni Marcus. Hindi ba sabi mo sa akin dati gusto mong ma-meet si daddy? Bakit ngayon sinasabi mo na ang mga bagay na yan? Mami, may babae po na pumunta sa bahay kahapon. Friend niyo daw po siya. Kukunin daw po ako ni daddy kapag hindi ako sumama sa kanya. Ani Marcus, napatingin si Malia kay Ivan. Batid nila parehas na si Ana ang tinutukoy ni Marcus. Marcus, listen to me. Hindi masamang tao si daddy. Mabait siya. Alam ko hindi pa ngayon pero maniniwala ako na magkakasundo din kayo someday. Totoo po, hindi niya po ako kukunin. Ani Marcus, napalinga siya nang makitang humahakbang na si Ivan palapit sa kanila. Naupo si Ivan sa sarili niyang paa, tsaka ang initian si Marcus. Ang nakilala mong ako, mananatili bilang ako. Hindi kita kukunin nang hindi kasama si Mami, kaya wala ka nang dapat ikabahala. Ani Ivan, parang nagliwanag ang mukha ni Marcus. Talaga po? Palagi pong kasama si Mami? Oo, nagyayabang na sabi ni Ivan. Sa katunayan, boyfriend na ako ng mami mo. Nanlaki ang mata ni Malia. Gustong gusto ng batukan ni Malia si Ivan pero hindi pwede dahil nakaharap si Marcus. Nakurot ni Malia ang tagiliran ni Ivan ng pagtalikod ni Marcus. Naghihilot ito ng bitiwan ni Malia. Ano na namang kalukuhan niyang pinagagagawa mo? Naiinis na ni Malia. Napatawa si Ivan. Bakit hindi ba totoo? Na ano? Paghahamon ni Malia. Na gusto mo ko? Lakas loob na ni Ivan. Hindi no? Sumimangot si Malia. Sige, i-deny mo pa. Ganun naman daw eh. The more you hate, the more you love. Ganun kasi ang eksakto ko nararamdaman sa'yo nun.
Tignan mo, mababaliw na ako kahit isang oras pa lang kitang hindi nakikita. Ani Ivan. Che, ewan ko sa'yo. Ani Malia tsaka umirap pero saktong tumama ang mata niya sa nanay at tatay na kabababa lamang ng tricycle. Hinawakan kaagad ni Malia ang kamay ni Ivan para magtago. Bakit? Ano na namang palabas yan? Ani Ivan. Nandyan si nanay at tatay. Ani Malia. Ngumisi si Ivan. Talagang seryoso siya sa dalaga. Tumayo si Ivan at nagpakita sa dalawang matanda. Hello po. Kuha ng atensyon ni Ivan sa nanay ni Malia. Mr. Rodriguez? Ani to nang siya ay makilala tsaka hinila ang asawa palapit kay Ivan. Napahawak ng mahigpit si Malia sa kamay ni Ivan at pinipilit itong maupo. Malia, iha? Anang tatay ni Malia nang siya ay makita. Napangisi si Malia habang kakamot-kamot sa batok. Anong ginagawa mo dito? Saad ng tatay ni Malia. Nice to meet you po. Magalang na ani Ivan, ngunit tinumbok ng matanda ang kamay ni Malia at Ivan na ngayon ay magkahawak. Abat ano ang relasyon nyo? At ganyan kayo kung maghawak ng kamay? Bulyaw ng Ginoo kaya't binitiwan ni Malia nang wala sa oras ang kamay ni Ivan. Batid niya kung gaano ka-istrikto ang tatay niya pagdating sa mga hawak-hawak na yan, palibhasa'y makaluma nga. Kailan pa kita tinuruan na makipagganyanan, Malia? Hindi tama na magpahawak-hawak ka na lamang ng basta-basta. Anang Ginoo matapos ay napatingin kay Ivan. Abat may pangbuhay ka ba sa anak ko? At nangangahas kang hawakan ng kamay niya? Galit na sabi ng Ginoo. Napapikit si Malia. Kaya mo bang pakasalan ng anak ko? Kung sabihin kong pakasalan mo siya dahil sa kapusukan mo? Nanlaki ang mata ni Malia. Tay! Saway ni Malia. Opo, kahit saang simbahan pa yan. Lakas loob na ani Ivan na ikinangiwi ni Malia. Abat matapang kang talaga, no? O siya, magdala ka ng 7 kalabaw at 5 ektaryang lupa. Samahan mo din ng 17 baka. Bukas na bukas ng umaga kung talagang kaya mong buhayin ang anak ko. Tay! Saway pa din ni Malia sa ama, ngunit hindi siya pinansin. Hinawakan pa nito ang pulsuhan ni Malia para hindi na sumabay pa kay Ivan. Como wala ng tiwala dito. Nakangiwi si Malia na tumingin kay Ivan habang si Ivan nakangisi habang kagat ang ibabang labi. Nakanguso si Malia pagdating sa bahay. Alas 5 pa naman susunduin si Marcus kaya't sumama na din siya. Diyos ko, hindi ka nga nagkanobyo ng ganyang edad mo. Nakipaghawakan ka naman sa damuhong iyon. Wika ng kanyang tatay. Tay, hindi naman po yun yung tulad ng iniisip nyo. Katwiran na saad ni Malia. Pinaliwanag din ni Malia na pinuntahan niya lang si Marcus, ngunit sarado ang isip ng Ginoo. Kung hindi niya kayang dalhin ang mga biniling ko, ay paresan pa yung pakikipagrelasyon niya sa'yo. Mahal ko, kumalma ka. Siya yung palaging ibinibida ng apo mo na... Kaagad na pinutol ng Ginoo ang pagsasalita ng nanay ni Malia. Wala akong pakialam kahit sinong Poncio Pilato pa siya. Hindi ko man lang siya nakilala bago niya pangahasan ng anak mo. Giit pa nito. Naputol ang kanilang pagtatalo nang may malakas na busina silang nadinig mula sa labas ng bahay. Nasalo ni Malia ang kanyang ulo. Natitiyak niyang si Ivan na iyan. Binuksan ng Ginoo ang pinto ng kanilang bahay. Nakatayo sa labas si Ivan. Aba talaga nga namang kay lakas ng loob ng batang itong magpakita. Anong dala niya? Hindi na naituloy ng matanda ang kanyang sasabihin nang pumasok si Ivan kasama ang mga magbubukid, hatak ang matataba na kalabaw at baka. Ito po yung 10 ektaryang lupa na ina-request nyo. Proud na ni Ivan sa ama ni Malia. Napatulala ang Ginoo. Lilingon niya ang anak na ngayon ay nakangiwi. Hindi kinuha ng Ginoo ang papel, sa halip ay hinawakan nito ang kamay ni Malia at dinala sa loob. Sino ba talaga ang taong yan? Anang tatay ni Malia. Sinabi ni Malia isa-isa kung gaano kayaman si Ivan. Pinagtapat din ni Malia na ito ang tunay na ama ni Marcus, na ipinakulong din nito mismo ang ina ni Marcus na siyang nagtago at nag-abandon na sa bata. Pumasok ka iho. Maya-maya ay anang Ginoo nang madinig niya ang lahat. Hindi niyo po ba tatanggapin ang mga request niyo? Walang halong pagmamayabang na sabi ni Ivan. Kung gusto niyo po, kahit 20 ektarya ibibigay ko sa inyo. Ani Ivan, napangiwi ang Ginoo. Sa totoo lang, ayoko talagang ibigay ang anak ko kaya nga imposible ang mga hiningi ko sa iyo. Sino ba naman si Malia para palitan ng ganun karaming ari-arian, hindi ba? Anang Ginoo.
Hindi po basta at lang ang bagay sa pangalan ng anak niyo, ani Ivan. Siya po ang babaeng nagpatigil sa dating bisyo ko at siyang nagpatibok ng puso ko. Oo, alam ko. Alam ko iho na talagang gustong gusto mo yung pangit kong anak dahil wala ka dito kung hindi. Hindi ba? Ang nais ko lang sana, makilala ka bago ko ipagkatiwala ang anak ko sa iyo. Saad ng Ginoo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po ako nagmamadali. Makakapag-antay naman po kami. Di ba, baby? Ani Ivan, tsaka tumingin kay Malia at ito ay kinindatan. Ngumuso si Malia. Sa bagay na iyan, ang anak ko lamang ang makakapagdesisyon. Mukhang tama naman siya ng lalaki na pili niya. Anang Ginoo, tsaka tinapik ang balikat ni Ivan. Akmang lalabas na ito nang tawagin siya ni Ivan. Sir, I mean tito, yung mga kalabopot mga baka, hindi na kasi mababalik yan. Baka tadtadin ako ng baril ng mga orkisa kung gagawin ko yun. Sila pa kasi ang namili ng matatabang hayop na yan. Kakamot-kamot na ni Ivan. Tumango na lamang ang Ginoo kahit hindi niya alam kung saan pa isisiksik ang mga hayop na iyon. So paano? Ani Ivan nang mapatingin kay Malia. Anong paano? Kilala na ako ng mga magulang mo. Kilala na rin ako ng anak mo. Ikaw na lang ang kulang. Mukhang wala na rin naman akong kawala eh. Tsaka kahit hindi ka man ligaw, nobya mo na ako kaagad base sa pakilala mo sa kanila. Baka pag talagang sinabi kong oo mahal kita, pakasalan mo na ako. Irap na animalya na ikinatawa ni Ivan. Pwede naman kung ire-request mo. Ngising ani Ivan. Makalipas ang 5 buwan, bagaman naging opisyal ang kanilang relasyon, ay mas pinariority muna nila si Marcus. Gusto kasi ni Malia na mapalapit ang loob nito kay Ivan, kaya tsaka na lang siguro nila pagtutuunan ng pansin ng kanilang mga sarili, lalo at kailangan na kailangan ni Marcus ang atensyon ng isang ama. Nagbabalak nga din si Ivan na dalhin sa ibang bansa si Marcus para ma-familiarize nito ang kanilang negosyo, lalo't napakatalinong bata ni Marcus, pero mas pinili na lamang nilang ilihim ang tungkol sa tunay nitong ina na ngayon ay nakakulong na. 9:00 ng gabi. Bukas ang flight nila pa US, kaya nagtabi-tabi na lamang sila ng higaan. Daddy, sobrang thank you po dahil binalikan niyo ko. Ani Marcus. Oo naman anak. Ani Ivan, naikwento niya din kasi na matagal niya itong hinanap. Salamat mami dahil tinanggap niyo po ako kahit hindi ako nagmula sa inyo. No, don't say that Marcus. Palagi mong iisipin na anak kita. Ani Malia, tsaka hinagkan ng noon ni Marcus. Napangiti si Ivan. Talagang ang jackpot siya kay Malia. Naging virgin mom kasi ito ng anak niya. Ngayon ay naniniwala siya sa kasabihang sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din naman ang kanilang tuloy. Although malayo pa pero alam na ni Malia at Ivan na ikakasal din sila.